Sa panahon ngayon, ay may naniniwala pa kaya sa aswang? Iba na kasi ngayon, hindi kagaya nung panahon namin. Lantaran ng mga aswang noon at talagang kinatatakutan sila. Kapag sumapit na ang gabi, wala nang lumalabas. Napalilibutan ng mga bawang ang palibot ng bahay. Nakaririnig ng iba't ibang huni na tila mga hayop. Ngunit walang nakakakita kung anong klaseng nilalang ang mga ito. Hindi talaga ako naniniwala sa aswang noon dahil laking Maynila ako. Pero dumating ang araw na nakita ko sila ng harapan. Bago ko po simulan ng istorya, tulungan niyo akong ma-reach ang 1,000 subscribers at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Magandang araw sa iyo, Miss Clar. Ako po si Ayla. Tubong Bicol ang mga magulang ko. Taon-taon ay umuuwi kami sa probinsya para sa reunion. Taong 1994, nang magbakasyon ako sa Bicol, dahil ikakasal ang pinaka-close kong pinsan na si Tupe. Tuwang-tuwa ako noon dahil makakasama ko na naman ang mga pinsan kong kaedaran ko. Dahil nga minsan lang akong umuwi ng Bicol, may mga kaibigan akong sumama sa amin dahil gusto rin nilang magbakasyon doon. 3 silang sumama sa akin, Miss Clar. Sina Maris, Lovely at Jenny. Mga classmate ko sila sa college at excited silang makarating ng Bicol. Nang makarating nga kami sa probinsya, tinapos lang namin ang pagdiriwang ng kasal. Pagkatapos ay namasyal na kaming magkakaibigan. Panay ang bilin sa akin ng mga kamag-anak namin na wag daw magpapagabi at wag lalayo. Hindi raw kasi namin alam ang lugar na pinupuntahan namin. Mahirap na raw, baka mapaglaruan kami o kaya maaswang. Nung marinig ko nga ang sinabi nilang aswang, palihim akong napangiti. Inaamin ko po may pagkamatigas ang ulo ko at may pagkasuwail po ako. Kung anong bawal, yun ang aking ginagawa. Ipinagmamalaki ko pa nga nun ang itsura ko dahil alam kong paggaling sa Maynila ay gandang-ganda sila. Kaya medyo malaki talaga ang ulo ko nun. Biniro ko pa sila kung nasan ba ang lugar ng mga aswang na yun dahil kako, doon kami pupunta. Magpapakita ako sa mga aswang na yan para lumuwa ang mga mata nila sa inggit dahil sa ganda ko at sa kinis ng kutis ko. Sabi ko pa noon. Sa pagkakaalam ko po kasi noon, ang mga aswang mukhang halimaw. Kulubot ang balat na halos matatanda na ang itsura. Nabatukan pa ako ng aking tiyahin dahil sa sinabi ko. Sabi niya, huwag ko raw gawing biro ang mga aswang. Hindi ko raw alam kung paano sila magalit. Inabutan pa ako ng tiyahin ko ng mga bawang at kalamansi. Mas mainam na raw kung may dala kaming proteksyon. Lihim talaga akong napatawa. Naisip ko, kailan ba naging proteksyon ng mga sangkap sa pagluluto? Pero kinuha ko na lang, kesa naman mabatukan ako uli. Inilagay ko yun sa bulsa ng suot kong palda. Dahil sa pag-aalala nila sa amin, pinasamahan kami sa pinsan kong si Japet. Natuwa naman ako nun kasi kaugali ko ang pinsan kong yun. Kaya alam kong magiging game siya sa mga kalokohan ko. Sumakay kami sa karito na hinihila ng kabayo. Marami talagang alagang hayop ang mga kamag-anak ko. Kailangan kasi ang mga hayop bilang gamit sa transportasyon. Dahil bihira lang ang mga sasakyan noon, bilang lang sa kamay ko ang mga sasakyang pampasahero. At may oras pa ang daan ng mga yon sa lugar nila. Kaya kanya-kanyang alaga ng mga hayop ang mga taga roon para may masakyan. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko kasi naranasan nila ang buhay probinsya. Nakasakay pa sila sa karito na hinihila ng kabayo. Hindi yun kalesa, ginawa lang nila ang karito na yon para gawing sasakyan. Tinanong ako ni Japet kung saan daw naming balak pumunta. Sinagot ko naman siya na balak naming puntahan ang pinakadulong sityo. Dahil narinig ko sa usapan ng ilan nilang bisita na mayroong magandang ilog na pwedeng paliguan doon. Nakita ko ang pagkagulat ni Japet
Nang marinig ang lugar na sinabi ko, pinamutlaan din siya ng muka. Parang takot na takot. Bakit? May problema ba dun? Seryoso? Dae mo araman lugar na yun. Sabi ni Japet na kahit paano ay naiintindihan ko naman ang sinasabi niya kahit may halong Bicol. Kaya nga pupuntahan natin para malaman natin. Sagot ko naman. Puro aswang ang nakatira duman, Ayla. Dae tayo pwedeng pumunta duman. Delikado. Napatingin pa ng matalim sa akin si Japet. Noon ko lang siya nakita na ganun kataranta at takot. Pero dahil hindi kami naniniwala ng mga kaibigan ko sa aswang, nagtawanan lang kaming magbabarkada. Napakamot na lang ng ulo si Japet. Huwag kang mag-alala, Japet. Para saan pa tong proteksyon na binigay ni Tia Luning sa akin? Pagtutukoy ko sa mga bawang at kalamansi. Pero pampalakas ko lang yun ang loob ni Japet dahil ang totoo, pagkaalis namin ng bahay, itinapon ko kagad ang mga sangkap na yon. Ayaw ko kasing mag-amoy bawang at kalamansi. Sige na, saglit lang naman tayo sa ilog na yon. Di naman tayo magtatagal. Saka di naman yata nananalakay ang mga aswang kung hindi sila sasaktan. Magpapaka-behave naman kami. Promise. Sabi ko pa na sinang-ayunan naman ng mga kaibigan ko. Wala nang magawa si Japet dahil makukulit kami. Hinampas-hampas pa namin ang kabayo para lang bumilis ang paglalakad nito. Maya-maya ay nagtatakbo na ang kabayo at hindi na yun napigilan ni Japet. Hindi na namin kontrolado kung saan ito pumupunta. Nagtatawanan lang kaming magbabarkada kasi alam naman naming mabait ang kabayo at hindi kami ilalaglag dahil naturuan ng kabayo na yon. Tuwang-tuwa kami kasi bumilis ang usad ng kariton. Si Japet ang pinakatakot sa nangyari dahil alam niyang mapapagalitan siya kapag napahama kami. Pinahinto niya ang kabayo sa tabi ng isang puno. Nagpahinga muna kami sandali. Iginala namin ang tingin sa paligid dahil gandang-ganda kami. Malayong malayo sa itsura ng Maynila. Maya-maya ay bigla na lang nag-aya si Japet na umuwi. Di pa nga tayo nagtatagal, uuwi na agad. Okay ka lang? Inis kong sabi. Natuwa ako bigla nang sabihin ni Japet na malapit na raw kami sa sityo ng mga aswang. Kaya gusto na niyang umuwi. Samantalang kaming magbabarkada, gustong-gustong puntahan ang sityo na yon. Gusto talaga namin ng kakaibang adventure. Bumaba kami sa kariton at nagkaisa na maglakad na lang papunta sa sinasabing sityo. Itinuro kasi sa amin ni Japet kung nasaan lang ito banda. Nang malaman namin na pwede nang lakarin, naglakad na lang kami. Kahit inis na inis si Japet sa amin, wala siyang nagawa kundi ang sundan na lang kami. Natatakot siyang mapagalitan kapag may nangyaring masama sa amin. Habang naglalakad kami, ang lalapad pa ng ngiti namin. Tuwang-tuwa kami habang isa-isang pinagmamasdan ng matataas na puno. Meron pang namumunga kagaya ng pili, star apple, bayabas at santol. Parang kusang nagsitubo lang ang mga punong yun, kaya ang sasaya namin habang namimitas ng bunga. Sa probinsya kasi, pwedeng kumuha ka lang nang hindi nagpapaalam sa may-ari. Nang napansin naming medyo napapalayo na kami, parang nakakatamad ng maglakad, nabuhayan si Japet ng loob kasi akala niya ay babalik na kami. Pero nagpatuloy kami sa paglalakad nang makita namin ang mga kubo. Parang isang nayon na may konting nakatira ang nakita namin. Lalo kaming lumapit doon kahit panay ang bawal sa amin ni Japet. Gusto kasing makiinom ni Lovely. Ang dami kasi niyang kinain na prutas, kaya uhaw na uhaw siya. Pagdating namin sa sityo, medyo kinabahan na ako. May ilang mga taong pinagtinginan kami. Kakaiba ang tingin nila sa amin. Nakakatakot. Parang kinikilatis kami. Parang sa tingin pa lang nila, pinagtatabuyan na kami. Sa aming magbabarkada, si Maris talaga ang mahilig makipag-usap sa mga tao. Kaya madalas naming siyang tinutokso na
Pagdating ng araw, magkakawang gawa siya o kaya ay magiging politiko. Nilapitan na niya ang isang lalaki na abala sa pagbabayo ng palay. Kinumusta muna siya ni Maris pagkatapos ay nagtanong kung pwedeng makahingi ng tubig. Habang kinakausap ni Maris ang lalaki, tinitingnan ko naman ang mga tao sa paligid. Napansin kong lahat talaga sila nagsipaghinto sa ginagawa para lang tingnan kami. Kinilabutan na talaga ako kasi hindi sila kumukurap. Natuon pa ang atensyon ko sa isang bata na bigla na lang nagtago sa likuran ng nanay niya. Pasilip-silip siya sa amin. Akala ko nga natatakot ang bata na yon dahil nakakita ng kakaibang mga tao. Kakaiba po kasi ang damit na suot nila sa amin. Kung para sa akin ay kakaiba ang suot nila, sa malamang kakaiba kami sa paningin ng batang yun. Pero mas ikinagulat ko nang makita ang pagsilip ng bata. Tumulo ang laway niya. Hindi lang yun basta laway. Malapot yun. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan nang makita ko ang pagngisi niya. Naglabasan ng ilang piraso niyang ngipin. Kakaiba ang mga ngipin niya. Maliliit at matutulis. Parang ngipin ng pusa. Napatingin pa ako sa ibang mga tao. Hinahagilap ko kasi kung may mga bata pa at kung ganun din ang mga ngipin nila. Nalalaki ang mata ko nang makita ko ang ibang mga bata. Ganun din ang itsura nila. Ganun din ang mga ngipin nila. Napahawak na ako kay Maris. Binulungan ko siya. Sinabi kong kailangan na naming umalis sa lugar na yun. Pero bigla na lang nagsalita ang lalaking kausap niya. Inalok kaming magpahinga muna saglit. Mukha raw kasing napagod kami sa pamamasyal. Maghahanda raw siya ng merienda. Ibinida niya na masarap daw silang gumawa ng nilupak na mula sa saging na saba. Ayoko nang magtagal pa sa lugar na yon. Pero ang mga kaibigan ko, parang hindi nila napapansin ang mga nakikita ko. Sa kagustuhan nilang maka-experience ng kakaibang karanasan sa probinsya, pumayag sila sa alok ng lalaki. Wala na akong magawa. Tumahimik na lang ako at nakiramdam sa paligid. Mula sa gilid ng aking mata ay palihim kong pinagmamasdan ng mga tao. Naisip ko na kapag may plano talaga silang hindi maganda, tatakbo talaga ako. Pinatuloy kami ng lalaki sa bahay nila. Ipinakilala rin niya sa amin ang asawa niya at ang isa niyang anak na sa tingin ko 12 taong gulang na. Sa murang edad na yon, sanay na sanay siya sa gawaing bahay. Siya na ang nagpatuloy sa ginagawa ng tatay niya dahil nagsimula namang maglupak ang lalaki. Inabutan kami ng babae ng tubig. Nagsiinom ang mga kaibigan ko. Samantalang ako at si Japet, hindi kami tumikim ng tubig. Nagtataka pa ang mga kaibigan ko dahil malamig daw ang tubig. Naghahanap pa sila ng yelo dahil paano raw naging malamig ang tubig na yon. Sinabi ng lalaki na wala silang yelo. Banga lang ang gamit nila at talagang malamig ang tubig doon kapag naimbak na. Totoo naman ang sinabi ng lalaki. Alam ko dahil may ganun din ang tiyahin ko. Mahigit 1 oras na kami doon at talagang hinintay namin na matapos ang nilupak. Na matapos na ito, nasaksihan na yon ng mga kaibigan ko. Bigla na lang akong siniko ni Lovely at saka nagtanong. Ayaw mo? Ang sarap kaya. Taga rito ka pero hindi ka mahilig sa lutong Bicol? Busog pa kasi ako. Mahirap maglakad kapag busog. Bilisan nyo na lang. Gusto ko nang umuwi. Sagot ko sa kanya. Ang aga-aga pa kaya. Pupunta pa nga tayo sa ilog, diba? Di pa tayo nakakaligo, oh. Sabat naman ni Maris. Pagkatapos ay tinanong niya sa lalaki kung saan banda ang ilog sa kanila na pwedeng paliguan. Kaagad namang itinuro ng lalaki ang ilog, kaya lalong natuwa ang mga kaibigan ko. Sige,
Bilisan nyo na lang kumain para makapunta na tayo sa ilog. Sabi ko uli. Nagmamadali ka ba? Inip na inip ka na yata. Sagot naman ni Lovely. Ano kasi? Mahirap na kasing abutan ng dilim. Wala tayong dalang flashlight. Wala ring ilaw ang mata ng kabayo. Kaya hindi yun lalakad kapag madilim na. Pagdadahilan ko pa para lang maniwala sila. Buti na lang naniwala naman. Nang matapos na silang kumain, nagpunta na kami sa ilog. Binigyan pa kami ng lalaki ng nilupak para daw may makain kami habang naliligo. Lalong natuwa ang mga kaibigan ko. Panay ang pasalamat nila sa pamilyang yon. Pero ako, iba talaga ang kutob ko. Alam kong may mali. Pero kinukumbinsi ko na lang ang sarili ko na baka ako lang ang may problema. Nagsiligo na nga sa ilog ang mga kaibigan ko. Kanya-kanya sila ng talon. May parte kasi ng ilog na malalim at pwedeng tumalon. Malinaw at malamig ang tubig. Ako lang ang ibinabad ko sa tubig dahil ang lamig talaga. Tinitingnan ko na lang ang mga kaibigan ko habang nagsisiligo. Kasi kung ano-ano na ang iniisip ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko na parang nakakaramdam na ako ng panganib. Iginala ko na ang paningin ko para hagilapin si Japet. Nagulat ako kasi wala na siya sa paligid. Maya-maya ay nagsiahon na ang mga kaibigan ko mula sa ilog at kumain uli ng nilupak. Nagpaalam naman ako sa kanila na hahanapin ko lang si Japet. Nagbilin pa ako na wag silang magpasaway, wag silang lalayo. Bahala na kung susundin nila ako o hindi. Nagmadali na nga akong umalis para hanapin si Japet. Alam kong babalikan niya ang pinanggalingan naming bahay. Kilala ko ang pinsan kong yon. Napansin ko kasi sa kanya, habang nandoon kami sa kubo, hindi na siya mapalagay. Tinalasan ko ang aking pakiramdam habang naglalakad. Patingin-tingin ako sa paligid. Panay din ang lingon ko sa likuran. Naiisip ko kasi, baka bigla na lang may humampas sa akin, kaya dapat alerto ako. Sobra na talaga akong nag-o-overthink nun, dahil nakikita ko si Japet na sobra din ang pag-aalala. Nang marating ko na ang isang kubo, may kung anong nagtulak sa akin na sumilip mula sa butas ng dingding. Pagkasilip ko, ay agad kong iginala ang paningin sa loob ng kubo. Napakasimple lang nun sa loob. Higaan lang at ilang gamit ang naroon. Napansin ko ang higaan nila. May kurtina ito para takpan ng ilalim. Nagtataka ako kung bakit. Kasi wala namang kurtina ang bintana. Tapos ang higaan, meron. Pilit kong tinitingnan ang ilalim ng higaan kung ano ang tinatakpan nila doon. Hanggang sa makakita ako ng pares ng paa. Napakunot ang noo ko at ilang beses na pumikit. Pagkatapos, muli kong tiningnan ang nakita ko. Hinangin ng kurtina at tumambad na sa akin ang pares ng paa. Talagang paa ito, pero putol hanggang sa hita. Sariwa pa ito dahil kumakatas pa ang dugo. Sisigaw na sana ako nang biglang may tumakip sa aking bibig. Nagpumiglas ako. Takot na takot ako. Kumalma lang ako ng bahagya nang marinig kong bumulong siya sa tenga ko. Si Japet. Si Japet ang nasa likuran ko at siyang tumakip sa aking bibig. Huwag kang maingay. Kailangan na nating umalis dito. Tama nga ang nakita mo. Mga aswang sila. Nakita ko rin ang ibang kubo. May mga putol na katawan ng tao sa loob ng bahay nila. Palagay ko, pagkain nila yun at inuunti-unti lang nila. Sabi ni Japet sa akin. Binitawan niya na ako. Humarap ako sa kanya at kinausap siya. Dumagundong na ang dibdib ko sa kaba. Balikan na natin sila. Kailangan na nating umalis dito. Sabi ko
na tinanguan naman ni Japet. Nagmamadali kaming bumalik sa ilog. Madapa-dapa pa kami habang tumatakbo. Panay ang lingon ko sa paligid dahil iniisip kong baka may makakita sa amin. Hindi kami pwedeng makitaan na may nalalaman na kami. Pag nagkataon, hindi na kami makakaalis ng buhay sa lugar na yun. Pagdating nga namin sa ilog, kaagad naming hinagilap ang mga kaibigan ko. Una kong tiningnan ang ilog. Wala na sila dun. Napalingon na lang ako kay Japet nang bigla siyang magsalita. Anong nangyari sa kanila? Agad akong napatingin sa tinitingnan niya. Nakita ko ang mga kaibigan ko nakahandusay na sa batuhan. Base sa posisyon nila, hindi sila natutulog. Basta lang sila nagtumbahan doon. Halos hindi na ako makalakad papalapit sa kanila dahil hindi ko alam kung wala lang ba silang malay o hindi na talaga sila humihinga. Dali-dali namin silang nilapitan. Pilit namin silang ginigising pero ayaw nilang magising. Niyuyugyug ko na ng malakas si Lovely pero ayaw talaga. Sinampal-sampal ko na rin pero ang himbing ng pagkakahimlay niya. Nagtataka na ako noon kung bakit ganun ang nangyari sa kanila. Maya-maya, nakarinig kami ni Japet ng kaluskos na parang may paparating. Dahil nakaharap na ako noon kay Japet, nakita ko ang itsura ng mukha niya. Natigilan siya at titig na titig na para bang may nakikitang kung ano. Nagtataka siya na para bang ang lalim ng iniisip. Ano ba yun? Tanong ko sa kanya. Yung lalaking nagpamerienda sa atin kanina. Dumarating. Sagot niya sa akin pero bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Mabuti naman dumating siya. Makakahingi tayo ng tulong. Sagot ko kay Japet. Pagkatapos ay nilingon ko ang lalaki. Hindi na rin ako nakapagsalita nung makita ko siyang kakaiba ang ngiti. Nakakakilabot ang ngiti niya. Parang may masamang balak. Palingon na ako kay Japet nang marinig ko siyang umigik. Nakita ko siyang nakabulagta na. Nakatabi sa kanya ang isang lalaki na may hawak na putol na sanga. Hindi ko alam kung saan siya galing at kung paano siya nakalapit nang hindi ko man lang naririnig ang yabag niya. Basta na lang siya dumating at hinampas ang pinsan ko. Malakas kong tinawag si Japet pero hindi na siya sumasagot. Pangisi-ngisi pa ang lalaki na para bang ikinatutuwa ang nangyayaring ito sa amin. Anong ginawa mo sa kanya? Bago ko pa marinig ang sagot niya, naramdaman ko na ang paghampas sa ulo ko ng matigas na bagay. Hindi ko na napigilan ang pandidilim ng aking paningin. Huli kong natandaan ang pagbagsak ko sa batuhan. Nagising ako noon dahil may gumagalaw sa tabi ko na para bang niyuyugyug ako. Nang magkamalay ako, ang tagal kong inisip kung ano ang nangyari. Dahil ang huli kong natatandaan, nasa tabi pa kami ng ilog. Iginala ko ang tingin ko sa paligid dahil naalala ko ang mga nakita ko sa isang kubo. At ang sinabi ni Japet na ang mga nakatira sa lugar na yon ay mga aswang. Japet! Japet! Sigaw ako ng sigaw hanggang sa marinig ko siyang sumagot. Huwag kang maingay. Halos pabulong niyang sabi. Doon ko na isa-isang tiningnan ng mga kasama ko. Nakatali kaming lahat sa kamay at paa. Mahigpit ang pagkakatali kahit tela lang ang ginawang panali. Gising na rin ang mga kaibigan ko nang tingnan ko sila. Si Lovely, tahimik na humihikbi. Si Maris naman, pilit na kinakalagad ang sarili. Habang si Jenny, palinga-linga sa paligid na para bang naghahanap ng madadaanan. Doon ko na rin napansin ang pagkakagawa sa kubong pinagkulungan sa amin. Parang walang pintuan at bintana. Nasaan tayo? Paano tayo napunta dito?
Ewan. Basta pagising ko, nandito na tayong lahat. At nakagapos. Si Lovely ang sumagot sa pagitan ng bawat paghikbi. Gusto ko nang umuwi. Ayoko pang mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Dugtong pa niya. Hindi tayo mamamatay dito. Pilitin nating makawala sa pagkakagapos at tatakas tayo. Bilisan nyo. Gumawa kayo ng paraan para makawala. Wika ko sa mga kaibigan ko. Sino ba kasing malakas ang sapak na nantrip sa atin ng ganito? Tanong naman ni Maris. Nakita ko pang dumudugo ang kamay niya dahil sa pagpupumilit na makalaga nito. Mga aswang sila. Ang kukulit nyo kasi, hindi kayo naniniwala sa akin. Basta masasabi ko lang, lalaban ako hanggang sa huli. Galit na sabi ng pinsan ko. Kaagad ko naman siyang inawat. Tumahimik ka, Japet. Huwag mo silang takutin. Bakit? Totoo naman ah. Di ba nakita mo rin? Sabi pa ni Japet. Totoo ba, Ayla? Tanong naman sa akin ni Lovely. Pero hindi ko na sinagot. Napayuko na lang ako. Umiyak naman siya ng umiyak. Maya-maya, natahimik kaming lahat dahil nakarinig kami ng naglalakad na palapit sa kinaroroonan namin. Pagkatapos nun, nag-usap sila. Pero hindi ko na naintindihan kasi iba ang salita nila. Nang matapos silang mag-usap, gumalaw ang dingding hanggang nabuksan na ito. Hindi na bigla ang lalaki na pumasok sa loob ng kubo nang makita niya kaming gising na. Hindi siya nagsasalita. Bigla na lang siyang lumapit kay Jenny at sapilitan siyang binuhat. Nagwala pa ang kaibigan ko hanggang sa mahulog siya ulit. Nainis ang lalaki at sinipa ng malakas si Jenny. Napapikit na lang ako noon, Miss Clar, dahil ayokong makita ang kaibigan ko na sinasaktan. Gusto ko nang umiyak noon, pero pinipigilan ko lang. Nagsisimula ng mga tog ang katawan ko sa takot. Isip ako ng isip kung bakit niya kinuha si Jenny at kung ano ba ang gagawin nila sa kanya. Habang nakapikit ako, naririnig ko pang panay ang sigaw ni Maris sa lalaki. Tinatanong niya kung saan dadalhin si Jenny. Hindi pa rin kumikibo ang lalaki. Nung dumilat ako, Miss Clar, nakita kong pasan na uli niya si Jenny at tuloy-tuloy nang lumabas ng kubo. Panay ang iyak ni Lovely. Hindi na talaga niya mapigilan ang paghagulhol. Naiiyak na rin ako. Sinisisi ko na ang sarili ko dahil sa katigasan ng aking ulo. Dahil hindi ako nakinig, pinilit ko nakalaga ng kamay ko sa pagkakatali. Nahihirapan lang ako dahil nakatali sa likod ko ang aking kamay. Kinausap ko silang lahat para gumawa ng paraan na makawala kami. Bilisan nyo na, kailangan na nating makaalis dito. Kailangan nating iligtas si Jenny. Baka patayin nila si Jenny. Umiiyak na ako habang sinasabi yun. Maya-maya ay natigilan uli kami na makarinig na naman ng yabag na papalapit. Kabadong-kabado na ako. Iniisip ko kung ano na naman ba ang kailangan niya. Kukuha na naman ba sila ng isa sa amin? Nakatitig lang ako sa pintuan at hinihintay na may pumasok. Napalingon ako kay Japet kasi bigla siyang tumayo. Kahit hirap sa pagkakatali, alam ko may binabalak siyang gawin. Pagkapasok ng isang lalaki, biglang sinunggaban nito ni Japet. Pareho silang nabuwal at pilit na dinadaganan ni Japet ang lalaki para hindi na ito makatayo. Tulungan niyo ako dito. Kukuha na naman siya ng isa sa atin. Hindi na ako papayag. Sabi ni Japet sa amin. Doon na kami nagkaroon ng lakas ng loob na magsitayo. Kahit di ko alam ang gagawin. Basta tumayo na rin ako. Naghanap ako ng pwedeng gamitin panghampas sa lalaki. Pero nagulat ako na makarinig ng pag-angil. Napatingin ako sa lalaki. Nakita ko ang pag-iiba ng mukha niya. Unti-unting tumutulis ang mukha niya hanggang sa maging itsurang aso na siya. Tumatahol na rin siya at pilit na inaabot si Japet para sakmalin.
Sa isang iglap, bigla na lang naging malaking aso ang lalaki. Nagtatakbo siya ng paikot sa loob ng kubo habang inaambaan kami ng sakmal. Maya-maya, huminto siya at tumahol ng tumahol. Galit na galit si Marie sa aso at hinahamon pa niya ito na lapain siya. Dahil sa takot ko na baka gawin nga ng aso, pinigilan ko si Maris. Tigilan mo yan. Sa tingin mo ba maaawa siya sa'yo? Aswang siya, tandaan mo. Lalapain ka talaga niyan. Bulong ko kay Maris, pero hindi siya nakinig sa akin. Patuloy niyang ginagalit ang aso. Hindi na nakatiis ang aso at sinugod nga niya si Maris. Pinagkakagat siya nito. Hindi na ako makatingin dahil nakikita kong tumatagas na ang dugo ni Maris mula sa mga sugat na gawa ng aso sa kanya. Hindi ko matingnan ng kaibigan ko na nilalapa ng aso at hindi man lang makalaban. Tama na, please. Huwag mong patayin ang kaibigan ko. Hayaan mo na kaming makatakas dito. Pagmamakaawa ko sa aswang na nasaan yung aso. Hindi ko alam kung bakit parang naiintindihan niya ako at huminto siya sa pagsakmal kay Maris. Nakita kong nakatingin siya sa akin. Napaatras ako. Dahil naisip ko, baka ako naman ang salakayin niya. Please, hayaan mo na kaming makaalis dito. Promise, hindi namin kayo sasaktan. Hindi kami magsusumbong. Basta, pakawalan niyo lang kami. Hayaan niyo lang kaming makauwi. Pagkasabi ko nun, biglang bumalik sa pagiging tao ang aswang na aso. Nakatitig lang siya sa akin. Mas lalo akong natakot nang dahan-dahan na siyang lumapit sa akin. Wag, please! Wag mo akong sasaktan! Wag mong lalapitan ng pinsan ko! Narinig kong sigaw ni Japet. Doon ko lang napansin na nakawala na siya sa pagkakagapos. Bigla niyang sinugod ang lalaki. Pinagsusuntok niya ito hanggang sa mabuwal. Pero parang hindi tinatabla ng suntok ang lalaki. Napagod na si Japet at nang huminto siya, bumuwal siya at tuluyang nawala ng malay. Napasigaw na ako dahil sa nangyari sa pinsan ko. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan. Napatulala ako at nang matauhan ako, nakita ko na lang ang sarili ko na buhat-buhat ako ng lalaki. Nasa labas na kami at pinagtitinginan ng mga kasamahan niyang aswang. Walang pakialam ang iba sa ginagawa ng lalaki sa akin. Basta nakatingin lang sila na para bang normal lang ang ginagawa ng lalaki. Nagwawala ako, Miss Clark, para mabitiwan niya ako, pero masyado siyang malakas. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Kahit isang kamay lang, hindi ko magawang makawala. Patingin-tingin ako sa paligid para makita kung nasa na ako at kung saan niya ako dadalhin. Nanlambot bigla ang katawan ko nang mahagip ng paningin ko si Jenny. Nakahiga siya sa ibabaw ng mahaba at malaking lamesa. May nakatabi sa kanyang isang lalaki na may hawak na malaking palakol. Nang suyurin ko ng tingin ang katawan ni Jenny, putol na ang dalawang binti niya. Nakaamba ang palakol ng lalaki sa kanan niyang braso na nakapatong sa malaki at makapal na sangkalan. Napapikit pa ako nang putuli na yun ng lalaki. Dinig na dinig ko ang sigaw ng kaibigan ko dahil sa sakit. Umiiyak siya sa sakit. Nang tingnan ko uli siya, hawak na ng isang babae ang naputol niyang braso at sarap na nilalantakan yun. Napaiyak na ako habang sinasabunutan ang lalaking bumubuhat sa akin. Pakawalan mo ako, pakawalan niyo ang kaibigan ko. Parang awa niyo na, pakawalan niyo na kami. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi nakikinig ang lalaki sa akin. Tuloy-tuloy lang siyang naglalakad. Hindi ko na magawang ipikit ang mga mata ko. Titig na titig lang ako kay Jenny habang papalayo kami. Kitang-kita ko kung paanong pagpira-pirasuhin ang katawan niya. Pinaghatian nila ang kaibigan ko at ginawang pagkain.
Dinala ko ng lalaki sa isang kubo. Mas malaki yon at may kaayusan ng loob. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa higaan na yari sa kawayan. Inabutan pa niya ako ng tubig. Tinabig ko yon, saka siya sinigawan. "Pakawalan mo na kami! Pinatay niyo si Jenny! Mga mamamatay tao! Mga aswang! Mga halimaw! Mga walang puso! Mga demonyo kayo!" Natigilan ako nang sabihin niyang kaya raw niya ako kinuha ay para iligtas sa kamatayan. Ang mga kaibigan ko raw ay hanggang doon na lang ang buhay dahil gagawin ng hapunan ng kanilang tribo. Nagustuhan daw niya ako at pinayagan siyang kunin ako ng kanilang pinuno. Ang kapalit, gagawin niya akong asawa. Galit na galit akong sumagot sa kanya. "Patayin mo na lang ako! Hindi ako papayag na maging asawa mo. Kung gagawin mong pagkain ng mga kaibigan ko, kainin mo na rin ako." Nagpumilit akong tumakas. Pero isang hablot niya lang sa akin. Naibabalibag niya ako sa papag. Tinanggal niya ang pagkakatali sa kamay at paa ko. Pero ikinulong niya ako sa loob ng kubo. Umalis siya at sinabing ikukuha raw ako ng makakain. Na makaalis siya, agad akong naghanap ng malalabasan. Doon ko lang napansin na mas matibay ang kubo na tinitirhan niya. Mas malaki yun kesa sa ibang kubo na nakita ko. Gawa rin sa matibay na kahoy ang haligi at dingding. Ang pansara ng pinto nasa labas, kaya hindi ko mabuksan. Napagod na ako sa kakahanap ng malalabasan, kaya nagpahinga na muna ako. Gusto kong uminom ng tubig dahil nakita ko ang pitchel na may laman pa. Pero hindi ako uminom dahil naisip ko, baka may dasal yun. At kapag uminom ako, magiging aswang na rin ako pagkatapos. Tiniis ko na lang ang uhaw ko. Maya-maya, narinig ko si Lovely na sumigaw. Ilang beses ko siyang narinig na sumisigaw ng matinis. Sigaw ako ng sigaw para sagutin siya. Hindi ko lang alam kung naririnig niya ako. Sumisilip din ako sa siwang ng mga tabla. Nagbabaka sakaling makikita ko si Lovely o kaya makakahanap ng tutulong sa akin. Pero ang nakikita ko lang sa labas, mga damo at mga puno. Ang mga kubo ay may kalayuan na sa kinaroroonan ko. Maya-maya, tumahimik na. Hindi ko na narinig ang sigaw ni Lovely. Pinanghinaan na ako ng loob. Naisip ko, baka pinatay na rin nila ang kaibigan ko. Kagaya ng ginawa nila kay Jenny. Hindi ko na napigilan ng umiyak. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mga pagsinghot. Parang may umaamoy sa labas. Nang lumapit ako sa siwang ng dingding, hinagilap ko ng tingin kung sino ang gumagawa nun. Nakita ko ang isang bata. Parang inaamoy niya ako. Naisip kong linlangin siya. Kapag nauto ko, baka buksan niya ang pinto at makakatakas na ako. Psst! Bata! Naaakit ka ba sa amoy ko? Gusto mo akong tikman? Gusto mo ng braso ko? Sige, bibigay ko sa'yo. Halika. Magagawa mo lang to kapag nakapasok ka dito sa loob. Umangil ang bata. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang paglabas ng kanyang mga pangil. Nanlisik rin ang kanyang mga mata. Maya-maya, tumulo na ang malapot niyang laway. Lalo ko pa siyang inakit. Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil. At binuksan na nga niya ang pinto para sugurin ako sa loob. Mabilis kong binuhat ang bangko at inihataw ko ng malakas pagkapasok niya. Hindi ko tinigilan hanggang sa makita kong tumatagas na ang dugo sa kanyang ulo. Natulala pa ako ng ilang segundo na maisip kong nakapatay ako ng isang bata. Okay lang yan, aswang naman yan. Siguro ayos lang naman. Sabi ko pa para pakalmahin ang sarili ko.
Nagmamadali akong lumabas. Palinga-linga ako sa paligid habang tumatakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dumadagundong sa kaba ang dibdib ko habang tumatakas. Maya-maya ay narinig ko ulit ang sigaw ni Lovely. Napatigil ako sa pagtakbo. Lovely? Nanginginig ang katawan ko habang nagdadalawang isip kung pupuntahan ko pa ba siya o tatakas na lang ako. Pero sa huli, mas pinili ko ang saklolohan ng aking kaibigan. Sinundan ko ang boses niya. Nakarating ako sa isang kubo. Sumilip muna ako sa butas para makita kung anong meron sa loob. Nakita ko si Lovely, nakagapos sa isang upuan. Putol na ang kanang paa niya. Nakabalot yun ng tela pero basang-basa ng kanyang dugo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Hinanap ko ang pinto at nang makita ko, agad kong nilapitan ng kaibigan ko. Kinalagan ko siya sa pagkakatali. Bumalik ka, Ayla. Akala ko patay ka na rin. Pinatay nila si Jenny. Nakita ko si Jenny. Ulo na lang niya ang nasa lamesa. Umiiyak niyang sabi habang tinatanggal ko ang tali niya sa katawan. Alam ko, huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Bakit putol ang paa mo? Tanong ko pa. Kinain nila. Kinuha ko ng isang babae dun sa kubo. Dun sa pinagkulungan nila sa atin. Tapos, dinala ako dito. Parang gusto nila akong unti-untiin kainin. Nasaan sina Jenny at Maris? Tanong ko ulit. Hindi ko alam. Tinakpan ko na ang bibig ni Lovely dahil lumalakas na ang kanyang pag-iyak. Hayaan mo na, mahahanap din natin sila. Ang mahalaga ngayon, makalabas tayo dito. Nang matanggal ko ang pagkakatali niya sa bangko, kaagad ko siyang tinulungang tumayo. Iniakbay ko ang braso niya sa balikat ko. Kaya mo bang lumakad? Tumango siya sa tanong ko. Mabuti, umalis na tayo dito. Bago pa kami makalabas, ay may natabig ako. Gumalaw ito at bumagsak sa lupa. Sabay kaming napatingin ni Lovely sa bumagsak na yon. Tumambad sa amin ang katawan ng lalaking walang buhay. Nakadilat pa ito at para bang nakatitig sa amin. Sisigaw pa sana si Lovely, pero agad kong tinakpan ang bibig niya ng kamay ko. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng bangkay sa loob ng kubo, pero nang tingnan ko ang kabuuan ng lugar, doon ko nalaman na ang kubo palang napasok ko ay imbakan ng mga patay na taong pinatuyo ang katawan. Para mga pinatuyo sa sikat ng araw ang mga bangkay. Napakarami nila. Mukhang nagpipreserve sila ng mga tao para may imbak silang pagkain. Dahil sa takot namin ni Lovely, nagmamadali kaming lumabas ng kubo. Pinasandal ko muna siya sa dingding para isarado ko ang pinto nang walang makaalam na nakalabas na kaming dalawa. Pagkatapos, muli ko siyang inalalayan sa paglakad. Mabagal ang paglalakad namin dahil sa kalagayan niya. Nanghihina na rin siya dahil sa dugong nawawala sa kanyang katawan. Pinipigil niya ang paghikbi para hindi kami marinig ng mga aswang. Alam naming nasa paligid lang sila at anumang oras, pwede nila kaming maamoy dahil sa malansang dugo na tumatagas sa sugat ni Lovely. Habang naglalakad, inililibot ko ang aking paningin sa paligid. Naghahanap ako kung saan kami pwedeng dumaan para mas mapabilis ang pagtakas. Nang mapalingon ako sa kaliwa, nakita ko ang isang lalaki na may hinahatak na taong walang malay. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko kasi, isa na naman sa mga kaibigan ko ang tinatangay niya. Hindi lang ako makasiguro dahil masyado nang gusgusin ang damit ng taong yon na para bang pinagulong sa putik. Huminto ako sa paglakad
at nagtanong si Lovely sa akin kung bakit. Inginuso ko sa kanya ang nakita ko. Nang tingnan niya rin yon, napaiyak na naman siya ng tahimik at saka bumulong sa akin. Si Maris yun! Tinatangay na niya si Maris. Buhay pa kaya siya? Umiiyak niyang sabi. Nagmadali na ako sa paglakad habang inaalalayan ko siya. Ayaw pa niyang humakbang dahil titig na titig siya sa kanila. Kailangan na nating umalis dito. Mahina akong sabi kay Lovely. Umiiling siya. Ayaw niyang lumakad. Parang gusto pa niyang puntahan si Maris. Umalis na tayo. Itatago muna kita kahit sa damuhan. Babalik ako. Babalikan ko si Maris. Alam ko, buhay pa siya. Nawalan lang yun ng malay. Masamang damo yun. Di agad yun mamamatay. Nang sabihin ko yun, saka nabuhayan ng loob si Lovely. Lumakad na rin siya. Naghanap kami ng matataguan. Nakarating kami sa may kalayuan mula sa mga kabahayan. Iniwan ko si Lovely sa lugar na makapal ang mga damo at malapit sa matayog na puno. Yon ang ginawa kong palatandaan kung saan ko siya iniwan. Tinabunan ko pa siya ng mga damo para hindi siya makita ng mga aswang. Sinabihan ko siya, huwag siyang aalis dahil babalik din ako kaagad. Pagkasabi ko nun, umalis na rin ako. Isa-isa kong sinilip ang mga kubo para maghanap ng pwedeng gamiting panlaban sa mga aswang na makabalik ako sa lugar. Hanggang sa nakita ko ang isang kubo na walang taong naroon pero may mga katawan ng tao na walang ulo, kamay at paa. Nakalagay yon sa ibabaw ng lamesa. Napatakip ako ng bibig nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taong yun. Nakita ko rin ang malaking itak na nasa tabi ng katawan. Kahit natatakot ako, maingat akong pumasok para kunin ang itak. Malagkit pa ang hawakan nito dahil sa dugo ng hawakan ko. Kaagad akong lumabas ng kubo pagkakuha ko ng itak. Mahigpit ko tong hinawakan. Sa puntong yon, iisa na lang ang nasa isip ko. Nakahanda na rin akong pumatay ng aswang para lang makaligtas kami. Nagsimula na akong maglakad para hanapin si Maris at Japet. Maya-maya ay may nakita akong lalaki na papalapit. Ang ulo niya ay ulo na ng aso. Kumikibot-kibot ang ilong niya na para bang may inaamoy. Nagtago ako sa gilid ng isang kubo para abangan siya. Nang makalapit siya sa akin, bigla ko siyang sinugod ng taga. Nakapikit ako habang inuundayan ko siya ng taga dahil ayokong makita ang pagbaon ng itak sa katawan niya. Kahit paano kasi, hindi naman talaga ako pumapatay. Ramdam na ramdam ko ang mainit niyang dugo na tumitilamsik sa mukha ko. Napadilat ako nang maramdaman kong nabuwal na siya sa may paanan ko. Doon ko lang nakita, halos magkaputol-putol ang katawan niya dahil sa ginawa kong pagtaga sa kanya. Kaagad din akong umalis para hanapin ang mga kaibigan ko. Sa paglalakad, nakita ko ang isang lugar kung saan nagkukumpulan ang mga nakatira sa sityo. Parang may kung ano silang pinagkakabalahan doon. Ayoko na makiusyoso, pero may kung anong nagtutulak sa akin na tingnan kung ano ang nangyayari. Iniisip ko, baka si Maris o kaya si Japet ang kanilang pinalilibutan. Palakad na sana ako nang biglang may kamay na tumakip sa bibig ko. Nabitawan ko ang hawak kong itak para alisin ang kamay na yon. Nagpupumiglas ako pero nagawa niya akong hatakin sa likuran ng isang kubo. Isinandal niya ako sa dingding. Doon ko lang nakilala kung sino siya. Napayakap agad ako kay Japet nang makita ko siya. Japet, salamat naman at buhay ka pa. Akala ko pinatay ka na rin nila. Umiiyak kong sabi. Bakit ka pa nandito? Kung nakatakas ka, dapat umalis ka na. Sagot niya naman sa akin. Hindi, aalis tayo dito ng sama-sama. Hanapin natin si Maris, si Jenny. Pinatay na nila.
Natigilan ako, Miss Clar, nang sabihin niyang wala na raw si Maris. Ang kumpulan daw ng mga aswang na nakita ko ay si Maris ang kanilang pinagkakaguluhan. Nakita raw niyang pinagpuputol na nila ang katawan ni Maris at pinaghati-hatian para gawing pagkain. Halos mawalan ako ng lakas nang marinig ko yon sa kanya. Pinulot niya ang itak na nahulog ko at muling ibinigay sa akin. Sinabihan niya akong kailangan kong mas maging matapang kung gusto kong mabuhay pa. Nang iabot niya sa akin ng itak, doon ko nakita wala na ang kaliwang braso niya. Ano nangyari sa'yo? Bakit naputol ang kamay mo? Tanong ko kay Japet. Nilaban ng aswang habang naglalaban kami. Iniwan ko na sa kanya ang kaputol. Tumakas na ako. Mahalaga, buo pa ang katawan ko. Tara na, umalis na tayo dito. Baka si Lovely patay na rin. Kinuha rin siya ng aswang. Wika ni Japet sa akin. Hindi, magkasama kami ni Lovely. Iniwan ko siya sa damuhan para balikan kayo ni Maris. Sagot ko naman. Umalis na kami agad. Pinuntahan namin si Lovely para sunduin. Lovely, nandito na kami! Paulit-ulit ko siyang tinatawag habang papalapit kami sa pinagtataguan niya. Napatigil ako na makita kong magulo na ang mga damong ipinantabon ko sa kanya. Dali-dali pa akong lumapit hanggang sa masiguro kong wala na nga siya sa pinag-iwanan ko sa kanya. Lovely! Nasaan ka na? Natataranta na ako habang tinatawag siya. Nandito lang siya. Dito ko siya iniwan, Japet. Umalis ba siya? Sabi ko sa kanya huwag siyang aalis. Delikado siya. Bakit mo nasabing delikado siya? Tanong naman ni Japet na nag-aalala na rin. Kasi putol ang paa niya. Baka maamoy siya ng mga aswang. Sagot ko naman. Inilinga ko ang paningin sa paligid. Umaasa ako na baka naglalakad-lakad lang siya dahil nainip. Maya-maya ay narinig na namin ang boses niya. Sumisigaw siya, humihingi ng tulong. Hinagilap namin ang tingin kung saan nanggagaling ang boses niya. Hanggang sa nakita ko siyang binubuhat ng isang lalaki. May nakasunod pa sa kanila na isang babae. Hindi na ako nakapag-isip dahil sa galit ko sa mga aswang. Dala ang itak ay sumugod na ako. Nasa isip ko noon, ayoko nang may mapatay pa sila sa mga kaibigan ko. Inuubos na lang din naman kami, kaya dapat lang naubusin na rin namin sila. Makaganti man lang, kesa nagpapatalo kami sa takot. Hindi na ako nagsalita pa nang makalapit sa kanila. Tinaga ko na agad ang lalaki at bumaon ang itak ko sa likod niya. Nabigla siya sa ginawa ko. Nabitiwan niya si Lovely. Galit na galit siyang tumingin sa akin. Sa isang iglap, nakapagpalit sila ng anyo. Naging malaking aso sila at umaangil sa galit. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawak kong itak at humanda sa pagsalakay nila sa akin. Maya-maya pa, biglang tumalon sa akin ang isang aso. Sinalubong ko siya ng malakas na hampas ng itak. Duguan siyang bumagsak sa lupa. Pasugod na rin sa akin ang isang aso, pero si Japet naman ang lumaban sa kanya. Doon ko lang napansin na may dala rin pala siyang itak. Pinagtataganan niya ang dalawang aso pagkatapos ay sinabihan akong tulungan si Lovely na makabangon. Nilapitan ko agad si Lovely at inalalayan. Hinang-hina na siya at putlang-putla na. Umalis na kayo, pabayaan niyo na ako. Iligtas niyo ang sarili niyo. Pakiramdam ko, hindi na rin ako magtatagal. Umiiyak niyang sabi. Naggalit ako sa kanya dahil sa mga sinasabi niya. Ano ka ba? Umayos ka nga. Makakaligtas tayo dito. Kayanin mo. Naghanap ulit kami ng matataguan. Inayos ni Japet ang tali sa sugat niya. Habang ako naman, inayos ang benda sa sugat ni Lovely. Pagkatapos ay tumahimik kami saglit habang nag-iisip ng gagawin. Japet, di ba may posporo ka? Tanong ko sa pinsan ko.
Kinapa muna niya ang bulsa kung naroon pa ang posporo. Naninigarilyo si Japet, kaya alam kong lagi siyang may dalang posporo. Tinanong pa niya ako kung ano raw ang gagawin ko sa posporo niya. Pagsapit ng dilim, sunugin natin ang mga kubo nila. Hindi tayo makakaalis dito ng buhay. Maaamoy nila tayo dahil sa sugat niyo. Sabi ko sa kanila. Napagmasdan ko kasi mula sa pinagtataguan namin na hindi mapakali ang mga nakatira sa sityo. Panay ang lakad nila ng pabalik-balik na para bang may naaamoy. Alam kong naghihintay lang din sila na sumapit na ang gabi para makapagpalit ng anyo. Mas malakas sila sa gabi. Mahihirapan na tayong makaalis dito. Kailangan makaalis na tayo bago sumapit ang gabi, sabi pa ni Japet. Mahihirapan din tayong mga pasadilim. Ngayon na natin gawin yung binabalak mo. Sumang-ayon ako sa sinasabi niya. Kinausap uli namin si Lovely na wag aalis. Iniwan ko sa kanya ang itak ko para may panlaban siya sa oras na puntahan siya ng aswang. Tumango naman si Lovely at sinabihan kami na mag-iingat. Hindi raw siya aalis. Maghihintay lang daw siya doon. Umalis agad kami ni Japet. Kumuha pa siya ng 2 putol na sanga at binalutan ng mga tuyong damo ang dulo nito. Pagkatapos, sinindihan ang mga yon. Iniabot niya sa akin ang isang sulo na ginawa niya. Pagkatapos ay sabay kaming umalis. Dahil yari lang sa mga kahoy at kugo ng mga kubo, mabilis magliyab ang mga yon nang idikit ko na ang sulo. Lahat ng kubo ay sinindihan namin ni Japet. Nang matapos na, nagsenyasan kaming bumalik na sa pwesto ni Lovely. Pagdating namin doon, nilingon pa namin ang mga kubong nagliliyab. Naglabasan ng mga aswang. Ang iba sa kanila, nagpalit na ng anyo. Naging malalaking aso na sila. Sabay-sabay silang umalulong na nagpakilabot sa akin. Narinig ko ang pagsalita ni Japet. Sabi niya, umalis na raw kami bago pa kami matunton ng mga aswang. Dali-dali kong nilapitan si Lovely para sabihin na aalis na kami. Hawak-hawak pa rin niya ang itak. Nakadilat siya at nakangiti habang nakatingin sa naglalagablab na mga kubo. Lovely, tara na! Umalis na tayo dito! Sabi ko sa kanya. Kinuha ko na sa kanya ang itak. Natigilan ako nang bigla na lang lumaylay ang kamay niya. Napatingin ako sa mukha niya. Hindi na nagbago ang pagkatulala niya. Lovely? Niyug-yug ko na siya para gumalaw o pumikit. Pero wala na. Hindi na siya nagre-response. Lovely! Sagutin mo ako! Umiiyak na ako. Pilit ko siyang kinakausap. Pero hindi na talaga siya sumasagot. Naramdaman ko na ang paglapit sa akin ni Japet. Hinahatak na niya ako palayo kay Lovely. Japet, kanina lang nakakausap natin siya eh. Bakit ngayon hindi na? Kausapin mo. Baka ayaw niya lang akong sagutin. Nilapitan ni Japet ang kaibigan ko. Hinaplos niya ang mukha nito at doon na tuluyang pumikit si Lovely. Napaiyak ako ng malakas. Pilit akong inilalayo ni Japet. Ayoko pang iwan si Lovely. Pero natauhan ako nang sabihin ni Japet na kailangan na naming umalis dahil nagtatakbuhan na ang mga asbo. Yun daw ang tawag sa mga aswang na nagsasaan yung aso. Wala na akong nagawa, Miss Clar. Umalis kami para iligtas ang sarili namin. Nagmadali kami sa pagtakbo. Nauna ako kay Japet at panay ang lingon ko kung nakasunod pa ba siya sa akin. Nagalit naman siya dahil natatagalan daw kami sa ginagawa ko. Sobrang takot na ako dahil baka paglingon ko ay wala na siya sa likuran ko. Lumakas ang loob ko nang sabihin niyang hindi raw niya ako iiwan. Kaya tumakbo lang ako at susunod lang siya. Habang tumatakas kami, naririnig ko ang mga ingay ng mga aswang habang hinahabol kami. Naririnig ko rin ang panaka-naka nilang pag-atungal. Ang iba, umaalulong.
Kapag may isang nag-iingay sa ibang direksyon, may sasagot naman sa kabila. Nanginginig ako sa takot. Pakiramdam ko, napapalibutan nila kami. Di hama kasi na mas kabisado nila ang lugar dahil doon sila nakatira. Wala man lang kaming dalang panlaban sa mga aswang, maliban sa itak na dala namin. Napahinto ako sa pagtakbo nang marinig kong napamura si Japet. Paglingon ko sa kanya, nakita kong nadapa siya dahil napatid siya sa isang baging. Lalapitan ko na sana siya para tulungang makaalis, pero pinigilan niya ako at sinabing tumakbo lang. Hindi kita iiwan. Sigaw ko sa kanya na naiiyak na. Sira, napakabagal mong tumakbo. Maaabutan din kita. Kapag naabutan kita, pipingutin ko yung ilong mo, sagot niya sa akin. Yun kasi ang laging panakot sa akin ni Japet mula nung bata kami. Galit na galit ako tuwing ginagawa niya yon kasi ang sakit niyang mamingot ng ilong. Pero nung oras na yon, natawa ako. Talaga lang ha? Sige, bilisan mo dyan. Magagawa mo lang yan kapag naabutan mo ko. Lampa ka pa naman ngayon kasi kulang ka na ng braso. Kantsaw ko sa kanya na tinawanan niya naman. Muli akong tumakbo dahil buo ang tiwala kong makakahabol siya sa akin. Nakakailang di pa na ang agwat ko sa kanya nang marinig ko ang mga asong may kung anong nilalapa. Japet? Bulalas ko. Nang tingnan ko siya, 3 aso na ang pinagkakakagat siya. Japet! Sigaw ko sa kanya. Kaagad niya akong sinigawan na bilisan kong tumakbo. Hindi ko na siya sinagot. Naghanap ako ng bato at pinagbabato ko ang mga asbo na lumalapa sa kanya. Nang matigilan ang mga aswang, napatingin sila sa akin. Iniwanan na nila si Japet at ako naman ang pinuntirya nila. Nanginginig ang tuhod ko dahil sa takot. Pero natuwa ako dahil kahit paano, nailigtas ko ang aking pinsan. Nagpahabol ako sa mga asbo. Ang 3 humahabol sa akin. Bigla na lang dumami at hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Nadadapa na ako sa kakatakbo hanggang sa maramdaman ko na lang na may sumunggab sa akin. Dahilan para tuluyan akong bumagsak. Nakadapa akong pinagkakagat ng mga asbo. Dahil sa galit ko, pilit akong humarap. Inundayan ko sila ng taga. Paulit-ulit hanggang sa naramdaman kong nababasa na ako ng kanilang dugo. Lalong nagalit sa akin ang mga aswang. Sinugod ulit nila ako at pinagkakagat sa muka. Iniharang ko ang braso ko para hindi makagat ang aking muka. Napasigaw na ako nang maramdaman kong naputol na nila ang isa kong braso. Nagawa pang kagatin ng isang asbo ang mukha ko. Pakiramdam ko talaga natapyas ang kalahati ng aking muka. Napahawak ako sa mukha ko. Doon ko nalaman na talagang nagkauka ang kanang mukha ko. Basang-basa na ako sa sarili kong dugo. Hindi na ako makagalaw. Nasa isip ko nun, kung mamamatay ako, tanggap ko na. Bigla na lang nag-angilan ng mga asbo hanggang sa isa-isa silang napahandusay. Wala na silang buhay nang bumagsak sa lupa. Tumambad sa paningin ko si Japet na duguan na rin. Puro na siya sugat sa katawan. Inalalayan niya akong tumayo. Pagkatapos, naglakad ulit kami hanggang sa makakita na kami ng kalsada. Halos wala na kaming lakas. Sabay kaming bumagsak sa gilid ng kalsada. Hindi kami nagkikibuan dahil sa takot at pagod. Halos gusto nang pumikit ng mata ko, pero natatakot ako. Ilang minuto kaming nasa ganong posisyon nang maramdaman kong bumagsak na ang ulo ni Japet sa balikat ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung patay na ba siya o buhay pa. Pero hindi ko na nararamdaman ang paghinga niya. Kinakausap ko siya, pero hindi siya sumasagot. Doon ko rin nalaman. Hindi na pala ako makapagsalita.
Naputol pala ang dila ko dahil sa pagkagat ng asbo sa mukha ko. Akala ko, kalahati lang ng aking mukha ang nasira. Pero nasama pala ang kalahati ng dila ko. Magdidilim na nang may napadaan na matandang lalaki sakay ng kalabaw na may hilang kariton. Nagmamadali siyang lumapit sa amin. Sobra siyang nag-alala nang makita ang kaawa-awa naming kalagayan. Panay ang tanong niya sa akin pero hindi ko na masagot. Panay tulo lang ng luha ko. Isinakay na kami sa kariton. Nakatitig lang ako kay Japet habang umaandar ang kariton na pinaglagyan sa amin. Gumuho ang mundo ko noon. Alam kong wala nang buhay ang pinsan ko ng sandaling yon. Pero nagawa pa niya akong iligtas. Hindi talaga siya pumayag na hindi ko matakasan ng mga aswang na yun. Matapos nun, ilang buwan na hinahayaan ko na lang na mabuhay, na parang patay. Ito yata talaga ang aking tadhana. Karma ko ito, kaya dapat ko tong pagtiisan. Sa nag-ampon sa akin, marami pong salamat. Hanggang sa huli mong hininga, hindi mo ako pinabayaan. Magkikita-kita rin tayo, Japet, Maris, Lovely at Jenny. Sa sandaling yon, pwedeng-pwede nyo na akong sumbatan. Tatanggapin ko yun ng maluwag sa loob ko. Yun din naman ang kailangan ko para makita ang katahimikan. Hanggang sa muli, Miss Clar. At salamat sa pagbasa ng istorya ko sa iyong channel.